Basahin natin ang Genesis 4. Si Cain at si Abel. Sinipingan ni Adan ang kanyang asawa at ito'y nagdalang tao. Nang isinilang ang kanyang panganay na lalaki ay sinabi ni Eva, "Nagkaroon ako ng anak ng lalaki sa tulong ni Yahweh, kaya Cain ang ipinangalan niya rito." Sinundan ni Cain na isang pang-anak na lalaki at Abel naman ang ipinangalan dito. Naging pastol ito at si Cain naman ay naging magsasaka. Dumating ang panahon na si Cain ay naghandog kay Yahweh ng ani niya sa bukid. Kinuha naman ni Abel ang isa sa mga panganay na kanyang kawan. Pinatay niya ito at inihandog ang pinakamainam na bahagi. Si Yahweh ay nasiyahan kay Abel at sa kanyang handog. Ngunit hindi niya kinalugdan si Cain at ang handog nito. Dahil dito, hindi mailarawan ang mukha ni Cain sa tindi ng galit. Kaya sinabi ni Yahweh, "Anong ikinagagalit mo, Cain? Bakit ganyan ang mukha mo? Kung mabuti ang ginawa mo, dapat kang magsaya. Kung masama naman ang kasalanan tulad ng mabangis pananghayop na laging nag-aabang upang lapain ka. Nais nitong pagharian ka, kaya kailangan mapaglabanan mo ito." Isang araw, niyaya ni Cain ang kanyang kapatid, "Abel, pumunta tayo sa bukid." Sumama naman ito, ngunit pagdating nila sa bukid ay pinatay ni Cain si Abel. Tinanong ni Yahweh si Cain, "Nasaan ang kapatid mo, si Abel?" Sumagot siya, "Hindi ko alam. Bakit ako ba tagapag-alaga ng aking kapatid?" At sinabi ni Yahweh, "Cain, anong itong ginawa mo? Sumigaw sa akin mula sa lupa ang dugo ni iyong kapatid at humihingi ng katarungan. Sinusumpa kita ngayon at hindi mo na maaari bugkalin ang lupa dahil dumanak doon ang dugo ng kapatid mo na iyong pinaslang. Bugkalin mo man ang lupa upang tamnan, hindi ka na mag-aani. Wala kang matitirhan at magiging lagalag ka sa daigdig." "Napakabigat naman parusa ito," sabi ni Cain kay Yahweh. "Ngayon, pinapalayas mo ako sa lupain ito upang malayo sa inyong paningin at maglagalag sa daigdig. Papatayin ako ng sino man makakita sa akin?" "Hindi," sagot ni Yahweh. "Paparusahan ng 7 ibayo ang sino man papatay sa iyo." Kaya nilagyan ni Yahweh ng palatandaan si Cain upang maging babala sa sino man na ito'y hindi dapat patayin. Iniwan ni Cain si Yahweh at tumira siya sa lupain na Nod, isang lugar sa silangan na Eden. Ang angkan ni Cain. Sinipingan ni Cain ang kanyang asawa, nagdalang tao ito, at nagkaanak ng isang lalaki na pinangalang Eno. Pagkatapos, nagtayo si Cain ng isang lungsod at ito'y tinawag ng Enoch bilang alaala sa kanyang anak. Si Enoch ang ama ni Irad na ama ni Mehulael. Anak,
naman ito ni Metusael na ama ni Lamech. Nag-asawa si Lamech na dalawa, sina Ada at Zila. Naging anak ni Ada si Zabal, ang ninuno ng mga nagpapastol ng mga baka at ng mga tumitira sa tolda. Kapatid nito si Jubal na siya namang ninuno ng mga nanunugtog na alpa at flauta. Naging anak naman ni Zila si Tubal, Cain, na ninuno ng lahat ng mga panday na mga kagamitang tanso at bakal. Si Tubal Cain ay may kapatid na babae, si Naama. Sinabi ni Lamech sa dalawa niyang asawa, "Dinggin ninyo itong aking sasabihin, Ada at Zila, mga asawa kong gili. May pinatay akong isang kabataan, sapagkat ako'y kanyang sinugatan. Kung saktan si Cain, ang parusang gawad sa gagawa nito, 7 patong agad. Ngunit kapag ako ang siyang sinaktan, 77 patong ang kaparusahan." Ang angkan ni Seth, muling sinipingan ni Adam ang kanyang asawa, at ito'y nanganak ng isa pang lalaki. Sinabi ng ina, "Binigyan ako ng Diyos ng kapalit ni Abel na pinatay ni Cain." At ito'y tinawag niyang Seth. Si Seth ang ama ni Enos. Noon nagsimula tumawag sa pangalan ni Yahweh ang mga tao sa kanilang pagsamba.